Sa panahon ngayon, maraming biktima ng mga panghaharas, pananakot at stalking ang humihingi ng tulong sa mga otoridad sa pag-asang mapoprotektahan sila bago pa maging huli ang lahat. Ngunit paano kung paulit-ulit ka nang nagsumbong, kompleto na ang ebidensya, malinaw na may bantana sa iyong buhay, pero wala pa ring agarang aksyon? Hanggang saan ang pananagutan ng mga dapat sanay nagpuprotekta sa iyo? Ito ang nakakalungkot na kwento ng isang ina na ilang beses nang humingi ng tulong habang unti-unting nakikita ang panganib na papalapit sa kanya. Isang panganib na alam ng maraming tao, ngunit hindi agad napigilan. Ito ang kaso ni Gloria Choi, isang kwento ng puno ng takot, pagkukulang at mga babalang, hindi pinakinggan hanggang sa maging huli na ang lahat. Bago natin alamin ang mga nakakatakot na pangyayaring hahantong sa isang trahedya, mahalagang makilala muna natin ang babaeng nasa sentro ng kasong ito. Si Gloria Choi ay isang masipag at responsableng babae na kilala ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang taong laging inuuna ang iba kaysa sa kanyang sarili. Lumaki siya sa isang pamilyang nagpapatakbo ng mga hotel, kaya't bata pa lamang ay nasanay na nga siyang tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Habang lumalaki, naging malaking bahagi siya ng tagumpay ng kailang mga negosyo dahil sa kanyang sipag at dedikasyon. Ayon sa kanyang mga magulang, si Gloria ang isa sa mga taong maaasahan sa lahat ng oras. Kapag may problema sa trabaho, nandun siya. Kapag may kailangang asikasuhin sa negosyo, siya agad ang gumagawa ng paraan. Dahil dito, hindi lamang siya itinuturing na anak kundi isa ring mahalagang katuwang sa pagpapatakbo ng negosyo ng kailang pamilya. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ibang tao na mahiyain at tahimik si Gloria. Hindi siya iyong tipo ng tao na mahilig maging sentro ng atensyon o laging nagsasalita sa harap ng maraming tao. Higit sa lahat, isang mapagmahal na ina si Gloria. Mayroon siyang 7 taong gulang na anak na siyang sentro ng kanyang mundo. Ayon sa kanyang mga kaibigan, halos lahat ng desisyon niya sa buhay ay nakabase sa kung ano ang pinakamainam sa kanyang anak. Kapag pinag-uusapan nga ang kanyang mga plano sa hinaharap, palaging kasama roon ang kinabukasan ng kanyang anak. Sinabi rin ng kanyang mga kaibigan na handang gawin nga ni Gloria ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Isa sa mga taong naging malapit kay Gloria ay si Brianna Eberly. Nagkakilala sila noong 2018 nang kunin ni Gloria si Brianna upang tumulong sa Oyo Hotel na pagmamay-ari ng kailang pamilya. Sa paglipas ng panahon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Ayon kay Brianna, si Gloria isang tao na laging sinusubukang pasiyahin ang kanyang mga magulang. Napakalaki ng respeto niya sa kanyang pamilya at gusto niyang maipakita sa kanila na kaya niyang panindigan ang mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Hindi rin makalimutan ni Brianna kung gaano kabait si Gloria sa mga taong nasa paligid niya. Kahit gaano nga siya kaabala sa trabaho, lagi siyang may oras para tumulong sa mga kaibigan at mga empleyado. Hindi rin siya ang tipo ng boss na naninikaw o nanlalamang. Sa halip, mas pinipili niyang ang tratuhin ang iba ng may respeto at pag-unawa. Dahil dito, marami ang humahanga at nagmamahal kay Gloria. Sa panahon ngang iyon, tila maayos ang takbo ng kanyang buhay. Mayroon siyang matatag na trabaho, malapit na relasyon sa kanyang pamilya at malinaw na direksyon para sa kanyang kinabukasan. Marami pa nga siyang pangarap na gustong maabot para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Pero tila may kulang pa sa kanya. Sa mga panahong iyon, isa si Gloria na nooy 29 na taong gulang pa lamang sa mga babaeng naghahanap din ng pagmamahal at taong makakasama niya sa buhay. Noong May 2021, dumating nga sa Oyo Hotel ng pamilya Choi ang isang lalaking nagngangalang si Billy Rickman, 40 taong gulang. Galing siya sa California at nag-check-in bilang guest. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanya. Ngunit ayon sa mga taong nakakakilala kay Billy, isa siyang lalaking marunong makisama at madaling makuha ang loob ng ibang tao dahil nga sa kanyang malakas na personalidad at kumpiyansa sa sarili.
Sa unang araw niya sa hotel, napansin agad ni Billy si Gloria. Isang araw habang papasok nga si Gloria sa opisina, nilapitan siya ni Billy at nagpakilala rito. Pinuri pa nito ang kanyang kagandahan. Nagpasalamat naman si Gloria at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit tila hindi nawala sa isip ni Billy si Gloria. Pagkaalis ni Gloria, agad niyang tinanong ang mga tao sa paligid kung sino nga ba ito. Isa nga sa mga nakausap niya ay ang kaibigan nitong si Brianna. Sinabi niya naman ang pangalan ni Gloria ngunit binalaan niya ding itong huwag lumapit dito. Hindi niya nga raw maipaliwanag noon kung bakit, pero mayroon nga raw siyang kakaibang pakiramdam tungkol kay Billy. Ngunit hindi naman pinansin ni Billy ang babala. Sa mga sumunod nga na araw, sinikap niyang mapalapit kay Gloria. Unti-unti sila nagkaroon ng komunikasyon at nagsimulang magpalitan ng mga mensahe sa telepono. Habang tumatagal, mas nagiging madalas nga ang kailang pag-uusap. Para kay Gloria, iba si Billy sa mga lalaking nakilala niya roon. Marami siyang sinasabi na gusto niyang marinig. Lagi nga siya nagbibigay ng papuri, nagpapakita ng interes sa kanyang buhay at ipinaparamdam na mahalaga siya. Ayon nga sa kanyang mga kaibigan, matagal na talagang gustong magkaroon ni Gloria ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya at tatanggap sa kanya bilang isang single mother. Dahil dito, unti-unti nga siyang nahulog sa matatamis na salita at ipinapakitang kabaitan ni Billy. Sa simula, halos perpekto ang lahat. Palagi siyang binibigyan ni Billy ng atensyon. Madalas siyang mabigay ng mga regalo at mga sorpresa. Hindi lang nga si Gloria ang napalapit kay Billy. Maging ang 7 taong gulang na anak ni Gloria ay mabilis din ang napalapit sa kanya. Ayon sa mga nakakilala sa kanila, parang bata rin kasi si Billy kung minsan at marunong nga itong makisama sa mga bata. Nagustuhan nga ng anak ni Gloria ang kanyang presensya at para kay Gloria, mahalaga iyon. Bilang isang ina, gusto niyang makitang maayos ang pakikitungo ng isang lalaki sa kanyang anak. Habang lumalalim nga ang kanilang relasyon, lalo namang tumitibay ang paniniwala ni Gloria na baka si Billy na nga ang taong matagal na nga niyang hinihintay. Hindi nagtagal, naging opisyal na magkasintahan ang dalawa. Mula sa pagiging guest sa hotel, naging malaking bahagi na ng buhay ni Gloria si Billy. Madalas na nga silang magkasama at halos araw-araw na nagkikita. Sa loob lamang nga ng ilang linggo mula na magkakilala sila, nagsimula nang tumira si Billy kasama si Gloria sa apartment nito sa loob mismo ng Oyo Hotel. Para nga sa mga taong nasa paligid nila, napakabilis ng takbo ng kailang relasyon. Ngunit habang masayang-masaya si Gloria sa kanyang bagong pag-ibig, may ilan namang mga tao na nagsisimula ng makaramdam ng pag-aalala. Isa na rito ang kanyang ama. Habang mas nakikilala nga ng pamilya Choi si Billy, mas napapansin nila ang mga bagay na hindi nila gusto patungkol sa binata. May mga ugali nga itong hindi nila mapagkatiwalaan at may mga kilos itong nagbibigay sa kanila na masamang pakiramdam. Sa una ay sinubukan naman nilang manahimik at pagmasdan lamang ang sitwasyon. Ngunit habang tumatagal, lumalakas ang kailang paniniwala na maaaring hindi si Billy ang lalaking nararapat para kay Gloria. Sa kasamaang palad, wala nga sa mga babalang iyon ang pinakinggan ni Gloria. Dahil si Billy nga ay halos nakatira na sa apartment ni Gloria sa loob ng Oyo Hotel, mas madalas nga siyang nakakasalumuhan ng mga magulang nito. Doon nga nila nakita ang mga ugaling hindi nila nagustuhan. Ayon nga sa kailang mga salaysay, tila ayaw ni Billy na may nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin na para bang wala nga siyang dapat sundin kundi ang sarili niyang kagustuhan. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo pang ang lumalala ang tensyon sa pagitan ni Billy at ng pamilyang Choi. Sa kalaunan, nagpasya ang ama ni Gloria na kausapin si Billy at sabihin dito na hindi siya maaring manatili sa hotel. Para sa kanya, hindi tama na patuloy itong nakikita roon at pakiramdam niya nga ay nagdudulot na ito ng problema sa kailang pamilya. Ngunit sa halip na umalis at magpakumbaba, ibang reaksyon ang ipinakita ni Billy. Ayon nga sa mga taong nakarinig sa usapan, direkta niyang hinarap ang mga magulang ni Gloria at sinabi na wala raw siyang balak na umalis. Mas lalo pang ang ikinagulat ng lahat nang sabihin umano nito na si Gloria ay sa kanya na at kung hindi nga nila iyon matanggap, sila na lamang ang umalis. Para sa pamilyang Choi, isa itong malaking babala. Hindi lamang dahil sa sinabi ni Billy, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita.
na para bang tinitingnan niya lamang si Gloria bilang isang pag-aari at hindi bilang isang taong may sariling desisyon at kalayaan. Nang marinig nga ito ng ama ni Gloria, lalo lamang siyang nabahala. Pakiramdam niya ay unti-unti na ngang inilalayo ni Billy ang kanyang anak sa kailang pamilya. Sa puntong iyon, napilitan na nga siyang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Binigyan niya nga si Gloria ng ultimatum. Maaari siyang manatili bilang manager ng hotel at ipagpatuloy ang buhay na mayroon siya o maaari niyang piliin si Billy at umalis kasama nito. Para kay Gloria, isa nga iyon sa pinakamahirap na desisyong ginawa niya. Sa kabila nga ng mga babala ng kanyang pamilya, mas pinili niya pa rin si Billy. Naniniwala pa rin siya noon na mabuting tao ang kanyang nobyo at baka hindi lamang ito lubusang nauunawaan ng kanyang mga magulang. Nung pagsapit ng September 2021, tuluyan ngang umalis si Gloria sa hotel kasama ang kanyang 7 taong gulang na anak at lumipat sila sa isang apartment sa bayan sa Tumwater. Kasama nila si Billy. Ang desisyong ngang iyon ay nagdulot na matinding sakit sa kanyang mga magulang. Ayon sa mga nakakilala sa pamilya, labis silang nasaktan dahil pakiramdam nila ay mawawala na sa kailang anak. Hindi nga nila maintindihan kung bakit mas pinili pa ni Gloria ang isang lalaking ilang buwan pa lamang niyang nakikilala kaysa sa kanyang pamilyang buong buhay na nagmahal at sumuporta sa kanya. Kalaunan, nagpasya na nga ang pamilya na ibenta na lamang ang kailang hotel. Samantala, nagsimula naman si Gloria sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nakakuha siya ng trabaho bilang manager ng Holiday Inn Express sa Lakewood. Isa nga itong magandang oportunidad at umaasa siyang magiging maayos na ang lahat. Sa mga unang linggo ng kailang pagsasama, tila masaya pa rin si Gloria, ngunit habang tumatagal silang magkasama sa isang bahay, unti-unti nang lumilitaw ang mga ugaling itinago ni Billy nung simula pa lamang ng kailang relasyon. Ayon sa mga kaibigan ni Gloria, madalas niya ngang ikwento na maraming pangarap si Billy. Palagi nga itong may mga bagong ideya at plano tungkol sa negosyo at sa mga buhay na gusto nitong makamit. Ngunit may isang problema. Wala naman itong trabaho. Wala rin itong malinaw na paraan para magawa ang kanyang mga plano. Sa halip, si Gloria lamang ang nagtatrabaho at sumasagot sa lahat ng mga gastusin, habang si Billy ay patuloy lamang sa paghingi ng pera. Ayon kay Brianna, unti-unti na ngang nauubos ang pera ni Gloria dahil sa mga hinihingi ni Billy. Halos lahat ng gusto nito ay ibinibili ni Gloria. Pero hindi pera ang pinakamatinding problema nila. Naging mas madalas na nga ang pag-inom ni Billy ng alak. Ayon din sa kanyang mga kaibigan, gumagamit din umano ito ng marijuana at cocaine. Kapag maayos nga ang pakiramdam nito, kaya nitong maging mabait at kalmado. Ngunit kapag nakainom, mabilis itong magalit. At unti-unti na ngang lumalabas ang pagiging siloso at mapagkontrol nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman na nga ni Gloria na may nagbabago na sa lalaking minahal niya. Ang dating mapagmahal at maalaga ay nagsisimula na ngang mapalitan ng isang taong madaling magalit, gustong kontrolin ang kanyang buhay at madalas magalit kapag hindi nasusunod ang kanyang mga gusto. Sa una, sinubukan pa nga ni Gloria na intindihin ang ugali ni Billy at umaasa siyang magbabago pa ito. Pero habang lumilipas nga ang mga buwan, lalo lamang lumalala ang kailang sitwasyon. Pagsapit nga ng November 2021, dito na nga nagsimulang lumabas ang mas nakakatakot na bahagi ng kailang relasyon. Isang araw, tumawag si Gloria sa kanyang kaibigan na si Jacob Blue at ikinuwento ang mga bagay na matagal niya nang itinatago. Ayon nga kay Jacob, sinabi sa kanya ni Gloria na nagsisimula ng manakit ng pisikal si Billy. Hindi lamang nga ito puro sigaw at galit. Minsan nga ay tinutulak na siya nito. Minsan naman ay binabato o inahagis sa kanya iba't ibang bagay. At sa bawat insidenteng nangyayari, lalo pa nga niyang nararamdaman na hindi na nga siya ligtas sa loob ng kanyang sariling tahanan. Nang marinig naman ito ni Jacob, agad niya nga itong pinayuhan na makipaghiwalay na. Ngunit ang naging sagot nga ni Gloria ay nagpabahala nga lalo sa kanya. Hindi nga raw niya alam kung paano niya iiwan si Billy. Hindi dahil mahal niya pa raw ito, kundi dahil natatakot nga siya rito. Natatakot nga raw siya sa maaaring gawin ni Billy kapag iniwan nila ito. Ayon sa kanyang mga kaibigan, sobrang possessive ni Billy. Gusto nga nitong nalalaman ang bawat kilos ni Gloria.
Kung nasaan siya, kung sino ang kasama nito at kung saan siya pupunta at kung kailan siya uuwi. Unti-unti na ngang nararamdaman ni Gloria na para bang wala na nga siyang pribadong buhay. Mas lalo pa nga siya natakot nang makakita siya ng isang Apple AirTag na nakatago sa kanyang sasakyan. Ang AirTag ay isang maliit na device na ginagamit upang matuntun ang lokasyon ng isang bagay. Nang makita niya nga iyon, agad siyang kinabahan dahil para kay Gloria, iisa lamang ang taong maaaring naglagay nito, si Billy. Kalaunan, sinabi niya nga sa kanyang mga kaibigan ang kanyang hinala. Naniniwala siyang hindi lamang isang AirTag ang inilagay ni Billy. Posibleng umanong may iba pang tracker na nakatago sa kanyang sasakyan. Kung totoo iyon, ibig sabihin ay halos bawat galaw niya ay minamanmanan siya ng lalaki. Lalo ngang lumaki ang pag-aalala ng kanyang mga kaibigan. Para kay Brianna at Jacob, hindi lamang ito simpleng problema sa relasyon, isa nga itong seryosong usapin ng kaligtasan. Habang tumatagal, lalo ring naramdaman ni Gloria na hindi na nga niya kayang manatili pa sa ganong sitwasyon. Nagsimula na nga siyang mag-isip tungkol sa kanyang anak. Sa bawat araw nga na lumilipas, mas naiisip niya kung anong klaseng kapeligiran ang kinalalakihan ng bata. Ayaw niya ngang lumaki ang kanyang anak na nakikita ang takot, galit at kaguluhan sa loob ng kailang bahay. At doon na nagsimulang mabuo ang pinakamahirap niyang desisyon sa kanyang buhay. Matapos nga magpasya ni Gloria na tuluyan ng iwan si Billy, agad siyang bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang 7 taong gulang na anak. Malugod naman siyang tinanggap ng kanyang pamilya. Sa loob nga ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na muli siyang nakaramdam ng seguridad. Nasa tabi niya ang kanyang mga magulang na matagal nang nag-aalala para sa kanya. At umaasa nga siyang dito na matatapos ang problema niya kay Billy. Ngunit hindi ganon kadali ang lahat. Kahit umalis na nga si Gloria, may isa pa rin siyang problema. Dahil nasa poder pa rin ni Billy ang kanyang sasakyan. Ayaw nga itong ibalik ng lalaki kahit ilang beses na nga siyang sinabihan. Dahil dito, nung pagsapit ng November 28, 2021, nagtungo si Gloria sa Police Department upang magsampa ng ulat tungkol sa kanyang sasakyan. Habang kinukuha ng pulis ang kanyang salaysay, hindi na rin napigilan ni Gloria na ikwento rin ang tunay na dahilan kung bakit siya natatakot. Sinabi niya nga sa officer ang patungkol kay Billy. Ipinaliwanag niya rin na kapag hindi naman ito nakainom ay kalmado lamang si Billy. Ngunit kapag nalalasing na ay mabilis nga itong magalit at nagiging agresibo. Sinabi niya rin na wala siyang galit sa kanyang dating nobyo at nais lamang niyang magpatuloy sa kanyang buhay. Ayon nga sa kanyang pahayag, pinili niyang tapusin ang relasyon para sa kaligtasan niya at ng kanyang anak. Dahil dito, nagbigay ang officer ng mahalagang payo kay Gloria. Sinabi niyang dapat siya ay humingi ng no contact order laban kay Billy. Isa itong kautusan ng korte na nagbabawal sa isang taong makipag-ugnayan o lumapit sa biktima. Hindi nga nag-atubili pa si Gloria dahil alam niyang kailangan niya nga ng proteksyon. Samantala, mabilis naman ding kumilos ang mga otoridad at hindi nagtagal ay inaresto nila si Billy dahil sa hindi nito pagbabalik ng sasakyan ni Gloria. Sa isang recorded interview habang nasa kustodiya ng pulisya, kinausap siya ng mga investigador tungkol sa insidente. Nanatili nga siya sa kulungan sa loob ng 3 araw. Pagsapit ng December 1, 2021, iniharap siya sa hukom. Doon ay opisyal na ipinataw laban sa kanya ang isang mahigpit na no contact order. Malinaw nga ang utos ng korte. Hindi siya maaring tumawag kay Gloria, hindi siya maaring mag-text, hindi rin siya maaring mag-email at hindi rin siya maaring pumunta sa bahay nito, sa trabaho o anumang lugar na kinaroroonan nito. At kapag nilabag niya ang alinman sa mga iyon, maaari siyang muling makulong. Para sa maraming tao, sapat na sana iyon upang mapahinto ang isang dating kasintahan. Ngunit hindi si Billy. Noong araw nga mismo na nakalabas siya sa kulungan, malinaw niyang ipinakita na wala siyang balak sumunod. Dumiretso nga agad siya sa bahay ni Brianna. Pagkarating nga doon, nakiusap siya rito na tulungan siya makausap muli si Gloria. Paulit-ulit niyang sinabi na magbabago na raw siya. Nangako rin nga siyang titigilan na ang pag-inom na magiging mabuting tao at aayusin niya raw ang kanyang buhay. Ngunit hindi naman naniwala si Brianna sa mga pangako ngang iyon. Ipinaalala niya nga kay Billy ang no contact order. Sinabi niyang kapag nilabag nito ang kautusan ng korte, maaari nga itong makulong muli. Ngunit
Tila wala naman itong epekto kay Billy. Ayon pa nga kay Brianna, simple lamang ang naging sagot nito, ano naman. Pagkatapos nga ay sinabi pa nito na makikipag-usap pa rin nga raw siya kay Gloria kahit ano pa raw ang sabihin ng batas. Doon na nga nagsimulang matakot ang mga taong malapit kay Gloria dahil sa puntong iyon, malinaw na ngang hindi kayang tanggapin ni Billy ang pakikipaghiwalay. Sa mga unang araw nga matapos makalabas ng kulungan si Billy, umaasa si Gloria na sa wakas ay magsisimula na siyang makabangon mula sa magulong relasyon na iniwan niya. Ngunit nung kalagitnaan ng December 2021, nakatanggap si Brianna ng isang nakakabahalang tawag. May isang kaibigan silang nagsabi na nagtatago raw si Gloria sa loob ng banyo sa isang coffee shop dahil natatakot siya kay Billy. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Brianna at agad siya nagtungo sa nasabing lugar. Habang papalapit siya sa coffee shop, may isang bagay nga siyang agad na napansin. Nakapark nga sa labas ang sasakyan ni Billy at nang dumaan siya, nagkatitigan pa nga silang dalawa. Agad siya natungo sa banyo at kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Gloria, kitang-kita niya ang labis na takot sa mukha ng kaibigan. Nanginginig at umiiyak ito. Ayaw na ayaw nga nitong lumabas hanggat hindi nga nito natitiyak na wala na si Billy sa paligid. 3 araw nga lamang matapos ang insidenteng iyon, may panibago na namang nangyari. Sa pagkakataong ito, kasama naman ni Gloria ang kanyang anak habang namimili siya sa Capital Mall. Habang naglalakad nga sila sa loob ng mall, bigla na lamang lumitaw doon si Billy. Nakiusap ito na alisin na ang no contact order laban sa kanya. Gusto niya nga raw mabawi ang kalayaan niyang makalapit at makausap si Gloria. Ngunit tumanggi si Gloria. Ayaw niya nang bumalik pa sa dating sitwasyon. Ayaw niya nang bigyan pa ng panibagong pagkakataon ang lalaking ilang buwan nang nagbibigay sa kanya ng labis na takot. Sa halip na manatanggapin ang kanyang desisyon, mas lalo lamang naging porsigido si Billy. Palagi na nga siyang lumilitaw sa mga lugar na hindi naman niya dapat alam. Parang sinasadya niya ngang iparamdam kay Gloria na hindi siya kailanman makakatakas sa kanya. Habang tumatagal, nagsimula na rin gumawa si Billy ng mga video na nakadirekta kay Gloria. Sa mga videong ito, sinusubukan niyang iparamdam kay Gloria na siya ang may kasalanan sa kailang paghihiwalay. Parang gusto niya ngang maawa ito at magbago ang isip. Habang papalapit nga ang pagtatapos ng taong 2021, lalo lamang tumitindi ang pagkahumaling ni Billy. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang mga paglabag niya sa no contact order. Hanggang sa sumapit ang December 30, 2021. Sa araw na iyon, nakipagkita si Gloria sa kanyang kaibigang si Jacob. Magkasama nga silang pumunta sa isang coffee shop upang mag-usap at magpalipas ng oras. Sa panahon ngang iyon, sinusubukan pa rin nga ni Gloria na bumalik sa normal na buhay matapos ang magulong hiwalayan nila ni Billy. Pero hindi niya alam, minamanmanan pala sila ni Billy. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Gloria ng isang email mula rito. Sa mensahe, ipinapakita ni Billy ang kanyang pagsiselos at labis na galit. Bagamat walang ebidensya na may romantikong relasyon sina Gloria at Jacob, naniniwala si Billy na si Jacob ang dahilan ng kailang paghihiwalay. Ilang sandali nga matapos matanggap ang email, nagsimula rin makatanggap si Gloria ng mga tawag mula sa isang nakablock na numero. Nang sagutin nga ang isa sa mga tawag, si Billy pala ang nasa kabilang linya. Ayon kay Jacob, galit na galit ito habang nagsasalita. Hindi naman nagtagal, nagpasya sina Gloria at Jacob na pumunta sa isang sushi restaurant. Ngunit kahit naroon na sila, hindi mawala ang kaba ni Gloria. May isang sasakyan na nakaparada sa labas ng restaurant ang nakatutok ang ilaw nito sa gusali. Habang nakatingin siya rito, lalo siyang kinabahan. Ayon kay Jacob, sinabi ni Gloria na kilala niya ang sasakyang iyon at naniniwala nga siyang si Billy ang nasa loob. Dahil dito, napasya nga silang umalis sa nasabing restaurant. Ngunit pagkarating nila sa sasakyan ni Gloria, wala na ang kanilang mga laptop at iba pang mga gamit na naiwan sa sasakyan. At hindi lamang iyon, isa sa mga gulong ng sasakyan ay sinadyang laslasin. Naniniwala nga siyang si Billy ang gumawa nito, kaya't agad siyang tumawag sa pulisya upang humingi ng tulong. Nang dumating ang mga pulis, sinabi ni Gloria na si Billy ang pinaghihinalaan niyang gumawa ng krimen. Ipinaliwanag niya rin na tanging si Billy lamang ang nakakaalam ng security code ng kanyang sasakyan na ginagamit upang mabuksan ito nang hindi gumagamit ng susi.
Ibinigay niya rin sa mga pulis ang deskripsyon ng sakyan ni Billy at ipinaalala na mayroon nga itong umiiral na no contact order laban sa kanya. Ayon nga sa report, sinubukan pa ng isang officer na tawagan si Billy at nag-iwan lamang ito ng voicemail na nagsasabing nais siya makausap ng pulisya. Ngunit wala namang sumunod na naging aksyon. Matapos nga insidenteng iyon, nagtungo na sina Gloria at Jacob sa Holiday Inn kung saan nagtatrabaho si Gloria upang kunin naman ang sasakyan ni Jacob. Pagkarating nga nila roon, nagulat sila dahil dalawa sa mga gulong ng kotse ni Jacob ay nilaslas din. Bilang manager nga ng Holiday Inn, may access si Gloria sa CCTV footage ng hotel. Agad nga nilang sinuri ang mga kamera. At sa video, nakita nga nila ang aktwal na pagsira sa mga gulong ng sasakyan. Muli silang tumawag sa pulisya. Ipinakita nila sa mga officer ang CCTV footage. Bagamat hindi malinaw ang mukha ng lalaki, parehong kumbinsido sina Gloria at Jacob na si Billy din iyon. Ayon sa kanila, nakilala nila ito sa paraan ng paglalakad dito, ngunit ayon naman sa mga pulis, hindi raw sapat ang video upang makagawa sila ng agarang pag-aresto. Masyado rin daw malabo ang footage. Muli, wala ngang naarestong sospek. Kinabukasan December 31, 2021, bumalik si Jacob sa kanyang kotse tapos mapalitan ang dalawang nasirang gulong. Umaasa nga siyang tapos na ang problema. Ngunit pagkarating niya roon, ang dalawa pang natitirang gulong ay nilaslas din. Muli siyang tumawag sa 911 at muli ring sinuri ang CCTV footage. Ayon kay Gloria at Jacob, ang lalaking nasa video ay si Billy pa rin. Ngunit katulad nga na nauna, sinabi naman ng mga pulis na hindi sapat ang kalidad ng video upang positibong makilala ang sospek. Kaya wala pa rin silang ginawang aksyon sa ikatlong tawag na iyon. Ayon kina Gloria at Jacob, ang lalaking nasa video ay si Billy pa rin. Ngunit katulad nga ng nauna, sinabi ng pulisya na hindi sapat ang kalidad ng video upang positibong makilala ang sospek. Kaya't wala pa rin silang ginawang aksyon sa ikatlong tawag na iyon. Habang lumilipas ang oras, lalo lamang nadaragdagan ang takot ni Gloria. Pakiramdam niya ay wala nang tigil ang pagmanman sa kanya. Hanggang sa dumating na nga noon ang gabi ng January 2, 2022. Matapos ang kanyang trabaho, pauwi na sana si Gloria upang kumain ng hapunan. Hindi niya alam na may taong nakasunod sa kanya na walang iba kundi si Billy. Habang nasa kalsada, bigla na lamang siyang hinarangan ng isang sasakyan. Napilitan nga siyang huminto. Doon niya napagtanto na si Billy ang nasa likod ng lahat. Sa sobrang takot, agad nga siyang tumawag sa 911. Habang kausap ang dispatcher, nakita niyang bumaba si Billy mula sa kanyang sasakyan. May hawak itong baril. Mula nga sa tabi ng driver's side window, agad siyang pinaputokan ni Billy. Sunod-sunod ang mga putok. Siyam na bala ang unang pinakawala nito. Nang umusad pa ang sakyan ni Gloria at bumangga sa isang poste, umalis muna si Billy. Ngunit nang makita niya ngang gumalaw ang sakyan, bumalik siya, nag-U-turn siya at muli nga siyang lumapit. Sa pagkakataong ito, hindi na siya bumaba ng kanyang sasakyan. Ibinaba lamang niya ang kanyang bintana at muli na naman ito nagpaputok ng 5 bala. Sa kabuuan, 14 na putok ang kanyang pinakawalan. Hindi bababa sa 10 beses na tinamaan ng bala si Gloria. Ilang minuto nga matapos ang pamamaril, dumating ang mga pulis at mga rescue team. Sinubukan naman nilang iligtas si Gloria, ngunit huli na ang lahat. Ilang sandali matapos dalhin ito sa ospital, idineklarang patay si Gloria. Samantala, nagsimula naman ang malawakang paghahanap kay Billy. Isang mahalagang ebidensya ang natagpuan nang mapansin ng isang officer ang Holiday Inn lanyard ni Gloria. Naalala nito na ilang araw lamang ang nakalipas nang magreklamo nga si Gloria laban sa dati niyang nobyo. Doon nagsimulang magtuon ng pansin ang mga investigador kay Billy. Sa pamamagitan ng cellphone records, natuntun ang isang motel na tinutuluyan niya. Sa surveillance footage, nakita siyang bumalik doon matapos ang pamamaril. Makikita pa umanong pinupunasan niya ang gilid ng kanyang sasakyan na para bang sinusubukang alisin ang anumang mga ebidensya. Nakakuha rin ang mga investigador ng footage mula sa isang car rental company. Doon nga nakita si Billy na umuupa ng isang sasakyan gamit ang kanyang tunay na pangalan. Ito rin nga ang sasakyang pinaniniwala ang ginamit niya sa pagtugis at pagpatay niya kay Gloria. Ngunit, nang maglabas na nga ng arrest warrant ang pulisya, wala na si Billy. Nagtago na nga ito.
Habang hinahanap si Billy, may isang babae mula sa California ang nakarinig ng balita tungkol sa kanyang pagkakaaresto. Ang kanyang pangalan ay si Aja Hall. Ayon kay Aja, kilala niya kung gaano kapanganib si Billy. Nung siya ay 14 na taong gulang pa lang, sinabi niyang pinilit siya ni Billy na pumasok sa prostitusyon at paulit-ulit nga siyang inabuso nito. Ayon sa kanyang salaysay, minsan ay halos mapatay nga siya ni Billy nang sakalin siya nito gamit ang Christmas lights. Nakaligtas lamang siya at nakatakas patungong San Francisco. Ngunit kahit nakalayo na nga siya, hindi niya nakalimutan ang pagbabanta nito. Ayon pa sa kanya, minsan sinabi umano nga ni Billy na papatayin siya nito kapag muli nga sila nagkita. Dahil dito, nagsampa siya ng reklamo sa Oakland Police. Naglabas pa nga ng warrant laban kay Billy noong 2021. Ngunit ayon sa mga prosecutor sa Washington, hindi nila nakita o natanggap ang impormasyong iyon bago ang pagpatay kay Gloria. Para nga kay Aja, masakit isipin na maaring napigilan sana ang trahedya kung mas maagang nahuli si Billy. 4 na araw nga matapos ang pagpatay, natunton ng mga otoridad ang cellphone ni Billy sa Northern California. Natagpuan siya sa bahay ng isang kamag-anak. Ngunit kahit noon, sinubukan pa rin niyang tumakas. Sa isang insidente, itinulak pa umano niya ang kanyang kamag-anak palabas ng sasakyan bago mabilis nga itong umarangkada. Makalipas ang ilang oras na pagtatago sa malamig at maulang gabi, sa wakas ay natagpuan nga siya ng mga pulisya. Kinasuhan siya ng aggravated first-degree murder. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong November 2023. Isa sa pinakamabigat na ebidensyang iniharap ng prosekusyon ay ang mismong tawag ni Gloria sa 911 habang siya ay pinapatay. Tahimik nga ang buong courtroom habang pinapakinggan iyon. Isa-isang iniharap ng mga prosecutor ang mga CCTV footage, cellphone records, GPS data at iba pang mga ebidensya. Ipinakita nga nilang paulit-ulit na nilabag ni Billy ang no contact order at matagal niya nang minamanmanan si Gloria. Samantalang, iginiit naman ng depensa na kulang ang investigasyon at maaaring maiba raw na sospek, ngunit hindi naman naniwala ang hurado. Matapos ang 2 linggong paglilitis, halos 2 oras lamang silang nag-deliberate. Hinatulan si Billy Rickman ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Para sa marami, natapos ang kaso ng mahatulan na si Billy Rickman. Ngunit para naman sa pamilya ni Gloria Choi, hindi iyon sapat upang maibsan ang labis na sakit na nararamdaman nila. Hindi na nga maibabalik pa ang isang mapagmahal na anak. Hindi na maibabalik ang isang mabuting ina. Hindi na maibabalik ang isang kaibigang minahal na napakaraming tao. Naniniwala ang pamilya ni Gloria na hindi sana nangyari ang lahat kung may mas maagang kumilos ng mga otoridad matapos ang 4 na magkakasunod na tawag para humingi ng tulong. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kailang paghahanap ng pananagutan. At para sa dating prosecutor na si Greg Greer, may isang alaala na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa huling sandali nga ng buhay ni Gloria, habang bukas pa ang linya ng 911, may isang salitang paulit-ulit niyang narinig. Sa wikang Korean, desperado niyang tinatawag ang kanyang ina, Umma, Umma, isang simpleng salita. Ngunit sa likod nito ay ang takot, sakit at desperasyon ng isang anak na alam na maaaring iyon na ang kanyang huling sandali. Dahil sa huli, ang babaeng ilang beses nang humingi ng tulong, ilang beses nang nagsumbong at ilang beses nang nagbabala tungkol sa panganib na kinaharap niya ay hindi na isalba bago pa man maging huli ang lahat. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. Ako po si Denise at see you in my next video.